Good morning, Aksa. Okay, so dumako tayo sa paggamit ng Aksasol. So itong Aksasol, ito ay ginagamit para makapaggawa ka ng proposal kay client kung saan makikita na yung benefits, kung ano yung babayaran, kung magkano, yung monthly, quarterly, semi-annual, and annual. And syempre yung benefits ng ating mga insurance products. So kay Aksasol din, kapag nakapag-decide na si client, dito rin natin isasubmit yung policy para i-apply si client and para ma-approve. So ganito siya, pakita natin. Once na ikaw ay coded na, syempre magkakaroon ka na ng Aksasol. Once ikaw ay coded na, so pag sinabi natin coded, ito yung license ka na. So yun, kapag license ka na, magkakaroon ka na ng privilege dito kay Aksasol. So kanya-kanya Aksasol. So ito siya. O sa akin, no, Sabas de Third Agra. Ito siya, AXA Solutions. So ibig sabihin, solutions ito para kay clients natin na nangangailangan talaga ng insurance kasi lahat ng tao clients natin. So dito muna tayo sa generate proposal. Ito lagi yung umpisa. So generate proposal, maglalagay tayo dito sa add new prospect. Yan, ito lang po yung kailangan natin na details ni client para makapagbigay po tayo ng proposal sa kanya. Yung last name, yan. So lagyan ko lang kunyari ng mga ganyang first name, middle name, yun po yung kailangan. And then yung birthday, kailangan din po natin yung birthday. So mag-automatic na rin po yung kanyang age. And syempre email address and cellphone number. So ito lang po yung kailangan. Dapat accurate po yan, correct spelling pati. So yun, isesave lang po natin and then hahanapin po natin dito. So BBB yung nilagay ko. Ayan, ito siya, BBBB. Yun po yung name. Okay, assessment log, no assessment available kasi new assessment po tayo dahil bago po. Pag personalized solutions, ito po yung mag-FNA ka po or financial needs analysis. Pero direct na po yung pindutin natin kasi nauna na po natin gawin yung FNA. Iba po yun, naka-PowerPoint or PDF. So yun siya, nagawa na natin, tsaka tayo gagamit ng Aksasol. Kasi pag personalized solutions dito, i-FNA pa natin si client tapos kailangan pa ng internet, medyo mas matagal pa siya, loading pa. So ibang FNA na files po ang kailangan nating gamitin para sa client. So yan, direct po at product tayo. Okay, so know your basic needs. Kapag FNA na tayo kay client, so yung education, retirement, major investments para to sa mga sa BUL ito. So build your future kapag sa FNA. So tatlo po yung pinakamahalaga na kailangan po ni client: health, income protection, lifestyle protection, madalas health and income protection. So kunyari na-select po natin, yan, nandyan po yung mga products natin pag na-select nyo. So yung regular pay, investment link, single pay, and ito po yung mga BUL. So pag ayun nga, sa salita pa lang, pag regular, may monthly, quarterly, yun yung mga payment niya. Pag single pay, isang bayaran lang. So pag sa mga traditional license, traditional po kayo. Select plan, so makikita nyo po yung mga plans dito. Pag sinabing 10 pay, 10 years to pay, 20 pay, 20 years to pay. Sige, pag sinabing 5 pay, okay, 5 years to pay. Tingnan po natin. Okay, so yan lang po, madali lang po siya. O inyo nyo lang po natin. So pag nailagay natin ng new, okay, may dadagdag lang po na tanong, do you smoke? Kasi madadagdagan po ng payment yan pag nagsabing yes. So kung ano po yung totoo, yun po yung ilagay. Yung monthly income, ilagay na rin po natin. Policy owner, same as insured. Yan, naka-automatic check na po siya. Ibig sabihin, yung owner at insured ay iisa lang. Pero kung magkaiba po, kunyari yung owner, magulang, insured, anak niya, so tatanggalin natin yung check. Ang ilalagay sa baba, yung details ng ini-insured. So ganun po siya. Pero madalas, same lang naman. So may check po siya. Next po, ayan, Assure Pay. Okay, so pag nilagay mo rito, hindi ka po, wag ka pong matatakot kasi pag nilagay mo ay masyadong mababa o lalagay po dyan out of range kasi at least 200,000 daw. So yun, kunwari gusto po ni client ay 1 million. Yan, so may idea ka na agad, 61,333 pesos po yung basic premium niya. Ibig sabihin, pag dinivide po yan sa 12 months, parang mga 5,000 plus po lumalabas yung babayaran po ni client. So may idea ka na po. Okay, so yun, next mo lang. Tapos tatanong mo lang kung kay client kung okay ba sa kanya yun, yung payment na gano'n na yung 5,000 plus monthly. Okay, so meron din po tayong riders.
na optional. So ibig sabihin pwedeng hindi, pwedeng kunin din po ni client. So may dagdag din po siyang payment. Tingnan niyo po. Ayan o. So yan, lumalabas din po kung ano yan, kung ano ibig sabihin po niyan pag chinek niyo po. Yung waiver, secure pipe, protector pipe, yan may mga lumalabas po. So in our case, i-delete na lang po muna natin siya kasi maganda na naman po itong ating product na to. So yun, generate proposal. Generate proposal po tayo. So yun pwede yung pong ating monthly, mas nakakatipid po si client kapag annual. Okay, so yung annual po natin na payment, may mas discount po. Yun, so ayaw sa akin. Wait lang. Okay, wait natin. So pag quarterly, may, ano rin po, may discount. Semi-annual, lalo po yung annual. Mas malaki po yung discount. So yun po, meron po tayong ganyan na gagawin po kay client dito po sa Axasol. So yun po, kailangan po muna natin i-generate ang proposal. So yun, ulitin ko lang kasi pag po mabagal internet or minsan nagloloko si Axasol, minsan lang naman, ulitin lang po natin or i-refresh. So yun po siya si Axasol. Ay na, ito po talaga, dito tayo kikita talaga ng pera. Kaya i-check nyo lang po yung mga products na pwede po sa inyo, na pwede po sa atin. Basta pag traditional po, ang nandito kay Axasol na to ay yung Flexi Protect, yung po yung term insurance natin na 5 years lang. Pagkamatay po iyon, na malaki po yung makukuha ni beneficiary or beneficiaries, tas maliit lang po yung babayaran ni client. 5 years po yun. Tapos meron din po tayong Assure. Ito nga po yung Assure. Tapos sa health naman, meron po tayong Health Max, Health Start. Yan po siya. So ito po, policy sharing po, nabasa nyo po. Is this being shared with another agent? Kunyari po, ano kayo, may kahati kayong agent na kayo nag-discuss. Pag nilagay mong yes, ilalagay mo po yung agent code niya, first name, last name, para mag-automatic po yung commissions. Pero madalas, no po yan. So ito na po, may nakapag, ano na po tayo, may policy na po tayo. Yan, back to selected products, approve proposal. Pwede mo po itong i-print or i-download. So yan. Kunyari, hindi pa naman, papakita mo pa lang kay client. So yun, pwede mo muna siyang i-download. Yan. So ilalagay ko Assure 5. Assure 5. Wait, lagay ko po. Ilalagay ko. Assure 5, ibig sabihin 5 years to pay. Tapos yung name niya, kasi i-download ko lang dito. Ayan. So yun, para ma-download po na andyan na po yan. Tinan nyo, 6 pages siya. O magkaka-idea na po kayo. Ito po yung si Assure. Kaya pag pwede nyo po yung i-compute kay client na ito lang yung babayaran niya. Ayan, tapos magkano yung kanyang sum insured. Ayan, so sa susunod, tignan natin yan. Pero ngayon, i-submit muna natin. Kasi Axasol na submission ang kailangan natin tignan. So approve natin. Ang focus natin ngayon ay Axasol Navigation, Axa Solutions Navigation. So approve na siya, hindi na siya may edit. Once na magdadagdag ka ng product sa kanya, hindi mo na itatype yung pangalan at information, add product na lang. Kasi na-approve na po natin, hindi na siya may edit. So yun siya. So yun na sa e-application, lalagyan na po natin ang mga personal information ni client, lalo po yung may mga asterisk. Yun, yan po siya. Lalagyan po natin ng okay, so ito, hindi po siya, hindi siya mag-automatic na din yung kanyang annual income. Okay, so ito po, ako yan, kunyari 5, pati inches, dito po, wag po kayong magkakamali sa weight kasi pounds po ito, hindi kilos ang hinihingi. So i-convert nyo po siya. I-convert nyo po sa kahit kay Google. Kasi pag mali po yan, hihingin po ni underwriter na naman ang information kasi mali. Ayan, so may ito naman resident address. Ayan, lagyan natin. Dapat kompleto rin. Ayan. Pag nag-red kasi, ibig sabihin hindi pa siya okay. Same as residence. Ito, mababasa nyo naman po. Contact number, automatic na. Ang maganda po dito, nag-automatic na siya. Okay, so hindi ka naka-type ng paulit-ulit. So ito, naka-automatic check na po siya. So okay na po iyan. Next na po tayo. Okay, so ito kahit ano po ilagay nyo dyan, yung purpose ng insurance niya, beneficiaries, at least isa po yung beneficiary niya. Okay, so yun. Same as pa yung address. Okay. Yan po siya.
Okay, so konting information na ito pong mga information na to pwede nyo pong hingin kay client, i-send nyo sa messenger. Sa messenger niya. Nasa Google Drive natin to, yung client's information na hihingin mo kay client para itatype, sesend lang niya sa'yo. So yung kahit hindi kayo magkita, kahit magkalayo, pwede mo siyang mabigyan. Okay, relationship to the proposed insured. Ito po yung mga relationship po. So marami naman pong pwede. Pati ano yan. Type of beneficiary, primary, tas dahil iisa lang yon 100%. Ibig sabihin sa kanya lahat. Add to beneficiary list. Ayan. So next na kasi po naglagay ako nitong isa pa hanggang 4 kasi ang pwede na beneficiary. So at least isa. Hindi siya magpo-proceed kapag wala pong beneficiary. So ito po ang gagawin natin kay Axasol. Ito siya. So declaration of proposed insured. Ayan, ito po yung ating ano na siya, underwriter. Mobile underwriter. Ayan. Have you ever had an application for life, critical illness, medical, or disability insurance? Nag-apply na po ba sa insurance itong si client? Yes or no? Kapag wala pa, edi no. Nag-claim na po ba siya sa accident, medical, critical illness, or other benefits dahil hindi pa nga siya nag-a-apply? So, no po. Pero kung nag-apply na siya tapos hindi pa naman siya nag-claim, hindi pa niya nagagamit, edi no. Nag-disability claim na ba siya? Yes or no? Na-edit din naman po siya. So tatanungin po si client dyan. Are you presently incapable for work? Hindi ba makapagtrabaho? Yes or no? Okay, so no. Do you participate in hazardous activities? Yes or no? Sasagutin lang po yan ni client. So yun, pwede mo po siyang tawagan. O nag-ano po ba siya? Any habit of forming drugs or narcotics? Yes or no? Or na-counsel for drug problem? Yes or no? Na-edit din po siya. Do you consume alcoholic beverages? Kunyari, yes, madalas, yes, kasi ito. Tapos, meron po dyan lalabas daily, weekly, monthly, occasionally. Okay, so iyon po siya. Nilagay occasionally. Kung ano po yung totoo, yun po ang dapat nating i-declare. Ayan, so have you experienced any weight change in the last 12 months? Yes or no? Meron po bang signs or symptoms ng medical conditions? Yes or no? Okay. In the last 5 years, may na-diagnose po ba siya ng any medical treatment ng longer for 7 days in the last 5 years? Iyon po, yes or no? Kailangan po yan. Ha? Pag nag-yes siya, may iba pang mga tanong dyan. Currently receiving medical treatment? Yes or no? Yan po. Yung biological mother, father, brother, sister, na-diagnose daw ba ng cancer before age 60? Yes or no? Ayan, na-diagnose daw naman ba ng ito, may next dyan. Heart disease before age 60, ang inyo pong biological family, yes or no? Ng stroke before age 60, yes or no? Okay, so diabetes, okay ako kasi yes ang naisagot ko dyan. Tingnan natin ang lalabas. Pag nag-yes, may additional question. Ilan? 1 first degree relative, 2 or more first degree relatives. Dahil mami kulang naman, so isa lang. 1 first degree. Okay, with other inherited conditions before age 60. Kunyari 61 naman siya nagkaroon doon, edi hindi mo siya i-declare. Iba kasi before age 60 naman eh. So proceed. Dapat totoo po yung ilalagay dyan. Pwede mo pa siyang i-review at i-edit. Submit mo lang. Okay, pag na-submit na po, okay. Yan, tingnan niyo po, napakadali lang niya. Napaka-user-friendly lang po ng AXA solutions natin. Ito na po yung ano lalo kanina, yung, kung kailangan mo lang ng proposal, konting information lang po ni client ang kailangan. Is this policy replacing another policy with AXA or any other insurance company? Ibig sabihin, i-replace mo ba ito sa dating insurance mo? Okay, AXA, yes or no? So madalas, no naman yan kasi yan. Pag naman i-replace nila, ibig sabihin, hindi nila itutuloy yung dati nilang insurance, gawa nito, edi i-yes mo siya. How many applications to be submitted with same insured and owner? Mga dalawa, ako, kunyari, mga dalawa ba, yung balak niyang kunin. So yun, sabihin niyo lang siya. Is this policy conversion of term insurance? Kahit no na lang po iyan. Tas next, term insurance kasi di ba? Do you want to nominate beneficial owner? Kahit no na lang kasi ano na naman, ikaw na naman yung owner, tas may beneficiaries ka rin naman. Tapos ito na.
i-declare mo lang yung sa salary. Okay, may income ba siya sa business? Ilagay mo lang. Kung may savings siya, tanungin mo lang din. Maturing investment, kunwari house and lot, kung ano man na investment niya, ilagay niya. Others na hindi dyan nakasama, ilagay lang po, kunwari may mga sidelines. Ito na po, payment mode. May annual, quarterly, semi-annual, monthly. Again, kapag po annual, mas malaking discount po. So, mas encourage po natin yung annual kasi thousands din talaga yung madi-discount. Ayan. So, pag kunyari, ang pinili niya monthly, pero below 2,000 po yung payment. So, kailangan pa rin pong bayaran yung 3 buwan. Pero, kunyari talagang 2,000 siya or saktong 2,000 or 2,000 plus, pwede na pong pag monthly po pinili, monthly lang talaga. Pero pag below 2,000, babayaran po muna yung 3 months agad. Tapos monthly na lang po siya babayaran. Kunyari monthly po pinili. Payment method, ADA. Credit card, ADA, PDC. So madalas po dyan, ADA ang pinipili. Tapos select banks. Kunyari ano bang bangko ni client. Okay, kunyari Metrobank pa, download mo yung ADA form, ano po ipapasa din po ito, ilalagay rin po dito sa Aksasol or dito po sa office. So pwede po or both siya ibibigay. Pero sa umpisa po, sa unang payment, GCash po muna. So generate application form, kahit ADA, pinili mo kahit ano dyan, kahit credit card, kahit ano, ang unang payment po ay GCash. So yun, napaka ano lang po, di ba, napaka-hassle-free, napakadali kasi halos lahat may GCash na naman. So magpe-payment ka lang po ng GCash. So yun, lalo po sa first payment. So ito na siya, nakapili na tayo. Wait lang natin na mag-proceed ang ating AXA Solutions. Again, AXA Solution, kailangan po itong matutunan at hindi po naman siya nakakatakot. Nandito rin po lahat yung mga products, mga insurance products. Kaya maganda po, pag meron ka ng Aksasol, maggawa ka ng insurance mo sa sarili mo, then i-compare mo siya sa mga products na natin, lalo yung benefits, para makabisado rin natin. Ano ba yung mga benefits ng bawat products? Kasi magkakaiba siya. Iba't ibang ganda siya, iba't ibang benefits. So dapat alam na alam siya kahit natutulog ka. Para pag nag-F&A ka kay clients, ikaw talaga yung masusunod, ikaw yung magbibigay ng offer, ikaw yung kasi ano yun eh, financial literacy natin sila, tunituruan talaga natin sila, hindi sila yung magdi-decide. Parang ako, meron akong naging client na gusto niya education ng anak niya, wala naman siyang insurance pa, nakalagay sa FNA ang pinakamahalaga ron sa pyramid, health, lifestyle, and income protection. Bago yung education, bago yung retirement, and bago yung major investments. So yun, napakuha ko muna siya nung sa health, assure, tsaka siya kukuha ng, ay health max pala ang kinuha, tsaka kukuha ng pang-education ng kanyang anak. Kasi ganun po, tayo po yung magbibigay at magsasuggest ng offer. Kaya dapat po meron ka talaga knowledge, may authority ka sa pagsasalita. Ayan, so ito na siya. Mag-a-approve application na tayo. Mahina lang tong internet, basta try-try lang natin. Ayan, so hanggang maging okay siya. Pag wala, refresh lang o baka umulit. So almost done na tayo. Pag malakas naman ang internet ay matatapos naman siya. So ito si Axasol. Ganyan siya ka-user-friendly. Madali lang po siyang gamitin. So yun, kahit bata, may edad, sakto edad, ano lang po, i-check lang po mabuti. Tingnan lang po siya. Tapos tinuturo din po ito sa LMS. Nasa LMS po nito yung TechX. Nasa training calendar po yung TechX. Kailangan po yung tinuturo po si Axasol. Tapos tinuturo din po yung TechX sa Now, sa Newbies Orientation. Welcome. Sa Now po, binabanggit din po yan. Siyempre sa mga branch trainings, binabanggit din po iyan. Ayan. So yun po, madali naman siyang gamitin. Magiging kalaban na talaga internet tulad nito. Ayan, e-application na kasi tayo. Naroon na tayo sa pinaka-last part. So yun siya, Axasol. Yan po yung pinaka mahalaga po. Dalawa po yung ano natin pwedeng gamitin eh. Axasol Avasil. Yung Avasil, wala ka nang ipiprint. Ayan na siya, tingnan natin. Wala pa lumalabas sa policy number. Ano. Ayan, so ito siya. Approve lang natin. Approve na application for life insurance. Kasi dito, ano siya, hindi na kahit hindi na to i-print, ano lang to, paperless.
pwede po natin itong magawa. So napakaganda po. Yan. So ito, approve lang natin yung application. Yan. So parang ano siya, makikita mo na yung details ng insured o BBB lahat ng pangalan. So yun, binilisan ko lang kasi. Ay, yung policy number, doon nagbabayad si client. Kapag ADA, automatic deduct, mas maganda po siya or credit card. Pag ADA po, di ba, ibabawas na po sa bangko ni client. So, hindi na po kailangan tignan pa ng tignan na hindi na kailangan i-monitor pa yung pagbabayad ni client, hindi na siya makakalimot, hindi siya maglalapse kasi nababayaran. So, yun po siya. So, yun po yung mahalaga kung i-ADA or kung i-credit card po. Pero kung hindi, kahit GCash, pwede naman. Okay, so ito na po. Oh. Nakita nyo kanina, ayawan na. Refresh ka lang ng refresh hanggang maging okay. Okay, kahit period lang po para siya period lang po yung signature. Okay, para lang siya mag-proceed. Tapos place of signing ngayon o March 19. Ako ay nasa Cubao ngayon. Ayan, save and continue. Is this your signature? Yes. Okay. So agree and approve. Okay na po. Ito po yung sa Avasil. Avasil po muna ang ating titignan yung wala ka ng ipiprint. Tingnan po natin siya. Ayan, saving document na. Okay, so yan lang. Mabilis lang siya. So dyan lang siya tumatagal gawa ng internet. Pero mabilis lang po talaga siyang gamitin. Okay, so ito siya. Done. Okay, iyan na po. Tingnan nyo, lalabas na po yung policy number. Dito na po yung binabayaran. Policy number. Ayan, so pwede mo yung i-copy paste or para pagbabayaran na. Or pwede naman din na i-download na yung proposal. Okay, proceed na po tayo. Ako, may na-receive na ako sa email. Dear Mr. BBB. Kasi nag-ano kasi ako na-try ko kasi. Kahit hindi pa pala na i-send. Okay, ito po. Naka-automatic na po. May check na po yung signed declaration form. Ayan. Ang kailangan lang po natin, upload a clear copy of at least one valid ID. So lalagay mo po rito, upload ka lang dyan. Pag nag-browse, example ito. Okay, so yun. Ayaw at ano dapat. Okay, so yan. Ayun, kahit yung secondary ID, kahit hindi na. Tapos yung payment, upload any proof of payment. O dito siya, lagay mo. Yan. Kahit GCash po yun. Diyan na po. Tapos another, dito add a form, upload any proof of payment. O dito mo ulit ilagay. Pero pag may add a form na, pwede na mo na rin ilagay dito. Pero kung wala pa naman, GCash pa naman ang gagamitin, kahit GCash po muna. Tapos, kailangan lang po ilagay sa routine requirements. Maglalagay lang po tayo nito. Kailangan po nung, tinan nyo, nakapag-upload na po, routine requirements, ano yan, ID. Na ang nakalagay naman po ngayon sa ID ay naka-selfie. Hawak niya po yung ID niya, naka-selfie with ID. So, yun pong i-upload din dito. Tapos another, i-upload yung mag-upload pa po ng isa. Okay, so maglalagay lang ako kunyari. Ayan. Ano naman siya? Upload, pipindutin pa pala upload. O yan, pag nailagay mo. Yan. May isa pa pong ayan po, dapat maging ganyan. Kasi pag hindi mo po nalagay, hindi pa siya na-upload talaga. Pwede mo i-delete, pwedeng ano rin. Tapos ito lalagay, sign client declaration form. Or, tingnan po natin. Yan, marami po kasi pagpipilian. Yan, depende po kasi. Ayan, tapos upload lang ulit. May medical requirements din, tsaka mo siya isasabit lahat. Dapat maging complete requirements ito. Okay, so ito papakita ko sa inyo. Ano ba yung kailangan na isa pa? Ito, tingnan natin doon sa Google Drive na clients. May lalabas doon na ito siya yung ABA sale. Yung bang ano, wait, ito pala. Okay, so ito siya. Yung nasa client natin sa Google Drive. Ito na yung, pag CDF policy number, ito yung same address kayo ni client. Same address.
O kaya, ikaw mismo yung kukuha, lalagay mo yung policy number dito, sa application, proposal, investment, ano rin, policy number, tas name, ito, pirma, and name, and date of signing. Yan po siya. Yun po yung ina-upload doon sa routine requirements sa kanina. Tas pag hindi naman, pag naman na magkaiba kayo ng address, tas kung wala ka ng para wala ka ng ipiprint, kahit wala ng signature ni client, ito po ang ilalagay. Date dito, I certify that I discuss with anong name ni client, anong date mo diniscuss at anong product, tapos per ma'am, ano mo lang, name mo lang. So dito, hindi mo na kailangan ng signature ni client kasi doon sa isa, pag Axasol na yung sa CD at Client's Declaration Form, kailangan pa ng signature ni client. So dito sa Avasale, hindi na kailangan ng signature. So ito po yung maganda dito. So yun, pwedeng i-promote natin tong Avasale para wala ng perma-perma ni client. Pero ang kailangan na lang, tingnan nyo po, ang magiging kailangan po ni client ay ito. Tingnan natin. Kailangan po niya mag-reply sa email. May marireceive kasi siya sa email niya na thank you for choosing AXA. Kailangan po niya mag-reply na sabihin niya I accept or I agree to the terms and conditions. Tapos magre-reply siya sa email ni AXA na yun na ganun. I-screenshot niya. Dapat kita yung email address niya. Then isesend sa'yo. Tapos ilalagay mo yun sa AXA Sol mo ulit. So, 2 beses ka maglalagay, di ba, na-submit mo na, may marireceive siya. Ayun, magre-reply siya. O kaya, habang di mo pa sinasubmit, may marireceive na kasi siya, thank you for choosing AXA. Ayun, ilagay mo siya kay AXA Sol, i-upload mo rin sa others, sa routine requirements para makita po ni underwriter. So, yun siya. Abasale, hindi na kailangan permahan ni client kahit magkalayo kayo, kahit nasa Mindanao siya, hindi mo na kailangan siyang puntahan, hindi niyo na kailangan magkita. Ang kailangan na niya mag-reply sa email na I agree, I accept. Tapos yun, screenshot niya, kita ang email, isesend sa iyo para ma-upload mo sa Axasol doon sa routine requirements kahit doon sa others. So yun lang siya, napakadali lang, di ba? Ano lang, ang kailangan lang ID, major ID lang, valid ID, kahit walang secondary. Tapos yung payment, kailangan. Tapos yun, okay na. Tapos yung ABA distributor report na yun nga, yung information mo, ikaw yung maglalagay nun sa ano rin sa routine requirements. Ito siya, ito nakikita nyo ito, ABA distributor declaration. So ito yung lalagay mo, ABA sale ito. So hindi na peperma si client, ang kailangan lang niya reply sa email na ilalagay mo sa Axasol. Ayan. So ganun lang siya. Tapos kapag naman may sakit siya, ang ilagay mo na lang dun sa payment, ID na lang. Kahit wag mo muna siyang pagbayarin, kunyari may sakit, para malaman natin kung approve ba or hindi. So para pag hindi approve, hindi ka na magre-reimburse. Tapos kung ano naman siya, kung hindi pa nakakapag-payment pero sinabi niya sigurado na, ang ilagay mo na lang ID muna dun sa payment para lang makapag-proceed, ma-process. So yun, tapos kapag payment paid na siya, tsaka mo na lang siya ilagay sa payment, i-upload mo na lang ulit. So yun lang siya. Ganito po ang paggamit ng ating Axasol. So good luck and God bless sa bawat isa. So i-master po natin ito para makapag-submit po tayo ng maraming policies, makapag ano po tayo ng policies, makapagpa-approve ng policies, makatulong tayo sa maraming tao na magkaroon po sila ng insurance. Okay, so laban AXA and congratulations to our hero, friend Nurs.